Po tayo tumanggap ng inyong mga katanungan. Walang tanong po mula kay Ivy Reyes. Gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Ivy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi na ang mga obstructionist na to, na mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interest. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino.
Sunod na tanong, Tina Maralit.